Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel guys. Kasabihan guys na kahit anong problema mo sa buhay, kahit anong pagsubok sa buhay mo, kailangan bumangon ka, lumaban ka, tumayo ka. Harapin mo para sa ganun ay malutas ang iyong problema. Yan si Lola, yan ganyan katatag si Lola Lydia. Kaya wag niyong kaya kayo, kung may problema kayo, may sakit man kayo, may problema man kayo tungkol sa mga anak, sa asawa, sa mga boyfriend, sa girlfriend, harapin mo. Tumayo ka, harapin mo. Para sa ganun, malutas at gumaan yung loob mo, di ba? Ganyan si Lola. Kaya gayan mo si Lola, matatag. Kahit pa sabi nila, "Hoy, lumayas ka dyan, buwisit kang matanda ka, wag hindi kita kailangan. Ayaw na kita, hindi na kita mahal. Ganito, 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 ganito." Nako, wag niyong intindihin yun. Basta, wala kang ginagawang masama, di ba? Matatag ka lang. Magtiwala ka sa Diyos. Ngayon, I'm going somewhere, di ba? Yan, pupunta kami sa, kukunin ko yung konting padala ng anak ko para ibayad naman niya sa mga utang-utang. Ganyan talaga ang buhay ng isang OFW. Hindi mo maiwasan ang utang, di ba? Kasi siyempre, kailangan magbayad ka ng bills, kuryente, wifi, pagkain. Kaya nga kayong mga OFW, nung ako, isang OFW pa rin, ganyan ako, hindi ko iniisip yung walang matira sa sahod. Kasi, alam mo na nakabudget na, di ba? Malayo pa yung sahod mo. Alam mo na kung saan pupunta yung pera mo na siyempre magsahod ka kung sa Saudi, magsahod ka ng kung katulong, magsahod ka ngayon ng mga 30 kasi kung nagsahod ka ng 2,000, times mo yun ng times 15 kasi ang isang real ngayon ay mahigit 15 pesos. Tumaas na. Hindi na bababa yun kasi kawawa naman yung mga OFW. Kaya kung magsahod ka ng 2,000 ay umabot na yun ng 30,000. Pero sa akin noon ay ang sahod ko lang guys ay 1,600. Iwanan ko din yung 100. Iwanan ko din yung 100 para sa allowance ko din. Siyempre, kahit libre lahat pagkain, gamit sa bahay, gamit sa kusina, gamit sa ano. Siyempre, may sarili kang gustong bilhin. Kung lalabas ka, siyempre, lang naman na mukhang tanga ka na meron ka lang yung iba bumibili, ikaw hindi ka bumibili, di ba? Kailangan din mag-save ka ng kung hindi 200 ganun. Padala ko na lahat yung yung matira. Yun na ang ko, magtira din ako para sa sarili ko kasi may sakit din ako kaya nahiya naman ako na bili ng bili yung amo ko ng gamot kaya ako na yung bumibili minsan. Kaya ganyan ang OFW. Kaya yung minsan yung anak ko, sobrang sentimental siya. Sobrang nasaktan. Siyempre, kung ano yung gusto ng anak ko, kung ano yung pangarap ng anak ko, sinusuportan ko kasi anak ko siya, di ba? Anak ko siya. Sino ba naman ang magulang? Share ko sa atin lahat ng mga magulang ito. Sino ba naman kasi ang isang magulang, lalo na sa nanay? Ang nanay ang talaga number one na concern sa'yo na anak. Kahit lalaki ka, babae ka. Ang nanay talaga, ang concern sa'yo. Ang tatay minsan walang pakialam eh. Di ba? Walang pakialam. Lalo na kung may bisyo, walang pakialam yan sa mga anak. Wala siyang pakialam. Yung iba, pero marami din tatay na conservative sila sa mga anak. Pero ako, concern ako sa anak ko. Kung ano yung gusto niya na gusto niyang umangat, gusto niyang umasenso sa buhay, lalo pa ako. Lalo pa ako. Sino ba naman ang magulang na ayaw makita yung mga anak na umasenso sa buhay, di ba? Sino ba naman ang mga magulang na ayaw umasenso? Siyempre tayo mga magulang, gusto natin masaya tayo kasi naku, awa ng Diyos. Alam niyo ba kung anong lagi kong pinagpipray? Mga anak ko, hindi para sa akin. Wala. Never akong naghiling para sa akin, guys. Alam ng Diyos yan. Nandyan si Lord, nandyan. Nandyan, meron akong revolto dyan. Lagi kong hinihiling ang kaligtasan ng mga anak ko, manugang ko. Kasi lalo na yung mga lalaki, sila yung naghahanap buhay, di ba? Sila yung laging naghahanap para sa pamilya nila. Kailangan, yan, lagi kong pinagdarasal yan. Lagi kong hinihiling kay Lord. Lord, please, help my children. At saka nagpapasalamat din ako kung may dumarating na blessing sa kanila. Masaya ako. Grabe ang saya ko. Siyempre, masaya ako. Pero yung anak ko, minsan, sentimental masyado. Sobra. Kasi sabi ko siguro, sabi ko nga, huwag ka masyadong mangarap. Kasi, andyan lang yung pangarap mo sa buhay, hindi mawawala yan. Kasi, ang pangarap mo, basta importante, huwag mong kalimutan yung obligasyon mo sa pamilya, lalo na sa mga anak. Siyempre, may mga anak siya. Okay lang sa akin, huwag mo na akong pansinin kasi, minsan, marami siyang gusto.
na gawin sa buhay niya, project niya. Pero minsan kasi, siyempre hindi naman natin hawak ang ano natin, di ba? Lalo ngayon, mag-iba-iba ang panahon. Iba-iba ang klima. Siyempre, tayo pa kaya ng mga tao nagkakasakit. Tayo pa kaya ang, hindi pa kaya, siyempre, sabi ko, mabuti nga lang yung hayop na, sabi ko, nako, wag na ayoko na magsalita guys. Kaya ito, pupunta kami ngayon ng anak ko yan sa, yung apo ko sa Palawan. Kuha ng pera konti. Tapos ibigay dun sa mga, para sa kanila. Bigyan niya sa anak niya, sa, ano, lahat-lahat na. Nandiyan na lahat. Magbayad ng utang, kung ano-ano. Kaya lang, sabi ko, marami pa akong gustong ikwento sa'yo. Pero ngayon, may, yan, lalabas na kami. Yan yung alaga ko, naghihintay na. Yala, let's go to the Palawan. Yan, guys, yan. Punta na kami. Kasi, yan lang ang aura-aura ni Lola yan, oh. Simpleng. Doon ka na nga, oh. Ayan, ang apo ko kung sobrang kulit. Huwag mo nang isama yan. Diyos ko po. Ay, apo. Agpong tutak manin. Kastilaan ka na eh. Sinisipon pa ako. Kunin mo yung cellphone ni Kuya na eh. Ayaw mo? Kunin mo na. Bahala ka. Dahil malakpay tikendik na rutan. Sarado mo na yan. Sarado mo na. Kaya lang guys, dito na ako magtatapos kasi punta na kami sa labas. Yung bawal mag-video doon sa bangko kasi siyempre bangko. Ayaw nilang mag-video-video. Kaya dito lang muna ako. Share ko lang yung konting karamdaman ni Lola sa puso. Pero okay na yun. Wala na. Alam mo kapag nagalit na ako minsan, wala na yun. Pinsan. Natural yan na tayong mga magulang mag-intindi na lang sa mga anak, di ba? Kasi tayo naman na mga magulang sobrang maintindi, huwag ka lang mag-away, huwag lang kayong ano, hayan na lang guys. Kaya bye-bye, ingat kayo palagi and please subscribe my channel. I love you all.